Part 3. Magsasalita sana si Belinda, pero hindi niya natuloy nang makita si Danilo sa loob ng restaurant. May kasama itong babae at nakaakbay pa si Danilo roon. Hindi tuloy alam ni Belinda kung tutuloy pa siya o ano. What the hell? Isn't that Danilo? Mukhang nakita rin iyon ni Leah. Mabilis niyang hinawakan si Leah nang makita ang pagsugod nito. Leah, let's just go? Please, mahinang pakiusap niya. No. Anong let's just go? Asawa mo iyon, hindi ba? Bakit may kaakbay ang gagong iyon? Napapikit si Belinda at gusto na lang umalis. Please Danilo. Hindi napigilan ni Belinda si Leah sa pagsigaw at pagtawag kay Danilo. Dahil sa pagsigaw na iyon ni Leah ay napatingin si Danilo. Belinda. Belinda heard Danilo say. Bago pa makapag-isip si Belinda ay nakalapit na si Danilo sa kanila. Look who's here. Belinda Juarez, or should I say, Belinda manipulator and cheater. Bakit nandito sa ganitong lugar ang taksil at manlolokong babaeng gaya mo? Hindi ba mayaman ang napangasawa mo? Hindi makapaniwala si Belinda sa narinig. Napansin niya rin ang tingin ng mga tao sa kanila dahil narinig nila ang sinabi ni Danilo. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagtaksil at nanloko kaya bakit mo nililipat sa akin ang kasalanan mo? Tandang padamdam panipik. Danilo laughed sarcastically. What the hell is happening? Gulat at walang alam na tanong ni Leah, pero wala man lang sumagot sa kanila. Oh, stop acting like an innocent. Mukha ka lang inosente, pero alam kong hindi ka inosente. Aminin mo na that you were dating that guy while we were engaged. Huwag ka nang magkaayla. You canceled the wedding because you were really planning to marry that guy who is obviously richer than me. You Frivitsking planned everything. Namula sa galit si Belinda sa mga paratang ni Danilo sa kanya. You cheated on me and that's the reason why I canceled the marriage. So why are you Frivitsking accusing me of things? Come on, still playing innocent. He would not suddenly show up there telling you to marry him instead kung wala kayong relasyon. You think I am a fool? Binayaran pa talaga ng asawa mo ang magulang ko para ipagmalaking mayaman siya, I'm sure pinilit mo siyang gawin iyon. You're talking nonsense. Mariing ani ni Belinda, but Danilo just smirked. Itanim mo to sa isip mo. Rich guys like him don't settle for one girl. I bet your marriage with him is also fake dahil baka ang habol niya lang sa'yo ay ang virginity mo. Nang inig si Belinda sa sobrang galit. She tried to slap Danilo, pero hinawakan siya nito ng mariin. Danilo, sinubukang tanggalin ni Leah ang pagkakahawak ni Danilo kay Belinda, pero hindi niya iyon nagawa dahil sa sobrang diin nito. And also, I just want to inform you na wala naman talagang plano ang pamilya na gawin kang parte ng pamilya. Ni ayaw nga kitang pakasalan kung ako lang ang masusunod dahil masyado kang manang kumilos at manamit. We really just wanted to get the company of your family. Fake marriage? That is what we were going to do to get the company of your family to become ours. Kumbaga, pandagdag lang sa kayamanan namin, but I really just get what my parents why they want that company, basura lang naman iyon kagaya mo. Danilo was telling the truth. Kahit kailan ay hindi niya ginustong pakasalan si Belinda. Gaya ngayon, ang suot niya ay isang maluwag na t-shirt at maluwag na pijama. Nakakahiya ito sa mga nakakakita. Bitawan mo ako. Belinda tried to pull her hand, pero mas lalo pa niya iyong hinigpitan. Nabitawan lang siya ni Danilo nang kagatin ni Leah ang kamay nito. Napadaing si Danilo at agad tinulak si Leah na muntik nang tumama sa isang lamesa, pero mabuti na lang ay nagawa niyang balansehin ang sarili. Isa, hindi cheater ang kaibigan ko. Kung may cheater rito at basura, ikaw iyon. Bulyo ni Leah kay Danilo. Bakit ka ba nangingialam? Galit na sambit ni Danilo. Kasi wala kang kwenta. Basura ka. Basura yang ugali mo. Basura lahat ng pagkatao mo. Kung hindi yun sasabihin ng kaibigan ko, pues, ako ang magsasabi. Basural, sandaling natigilan si Belinda, pero natauhan siya nang makita ang pag-angat ni Danilo sa kamay niya para sampilan si Leah. Sa taranta ni Belinda na masampal ni Danilo si Leah ay agad niyang kinuha ang bote na hindi kalayuan sa kanya at ipinukpok kay Danilo. Daing ni Danilo at hindi makapaniwalang tumingin kay Belinda na ngayon ay gulat din sa nagawa.
Halos 2 taon na silang magkakilala at kilala niya si Belinda na walang lakas ng loob na gawin ang bagay na ginawa niya kaya hindi mapigilan ni Danilo ang mapatingin dito. Ilang sandali ay tumulo na papunta sa mukha niya ang dugo at tuluyang nawalan ng malay. Tulong! May mamamatay tao! Ang babaeng kasama ni Danilo kanina ay sumigaw. Nagkagulo na ang lahat pero gulat at tulala pa rin si Belinda sa nangyari. Hanggang sa nakita na lang niya ang sarili kasama si Leah na nakaupo sa harap ng pulis. Wala pong kasalanan si Leah. Ako naman po ang pumukpok kay Danilo. Nababahala na ng sobra si Belinda, pero hindi niya gustong mahaila rito si Leah. Ano ka ba? Hindi po, sir. Kasama po ako. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Leah sa narinig. Tumigil nga muna kayo. Wala pa nga akong sinasabi. Naitikom nila ang bibig nang magsalita ang pulis. Pwedeng-pwede kayong makulong sa nangyari, pauna niya. Buhay naman si Danilo, hindi ba? Tanong ni Leah. Buhay siya. Nahimatay lang, pero hindi ibig sabihin na hindi malala. May 10 tahi siya sa ulo at kung napuruhan niyo, talagang mamamatay siya. Natahimik kami sa narinig. Nahimatay lang ito dahil nakakita ng maraming dugo, pero dahil lumalabas na attempted murder ang nangyari, nanatili si Leah at Belinda sa police station. Belinda and Leah started telling everything that happened. May nagpiyansa. Naayos na lahat, pwede na silang umuwi. Ha! Sabay at parehas na nagulat si Leah at Belinda sa narinig. Sino ang nagpiyansa? Grabe, akala ko talaga katapusan na ng freedom ko. Si Leah nang tuluyang makalabas sa police station. Hindi naman nakapagsalita agad si Belinda nang may lumapit sa kanya na hindi niya kilala. Secretary po ako ng asawa niyo. Naghihintay po siya sa kotse. Sambit ng lalaking lumapit sa kanya. Napatingin si Belinda sa kotseng nasa harapan nila at napabuntong hininga. Napansin niya ang kuryosong tingin ni Leah at tumingin sa kotse, kasabay nun ay ang pagbaba ng bintana. Narinig ni Belinda ang singhap ni Leah, pero nanatili ang tingin ni Belinda sa asawa. Gabing-gabi na at talaga namang hindi inakala ni Belinda na makikita pa niya ang asawa at kung paano nalaman ng asawa na nandito siya ay hindi niya alam. Aalis na ako. Puntahan mo na ang asawa mo. Nalipat ang tingin niya kay Leah. Sinubukang pigilan ni Belinda si Leah, pero agad na itong umalis at hindi siya pinakinggan. Maghapon lang tayong hindi nagkita, may ganito nang nangyari. Sambit ni Van habang sinusubukang itago ang pag-aalala. He tried to look at Belinda's body to see if she's hurt at halos yumigting ang panga niya nang makita ang namumulang kamay nito na may bakat pa ng kamay. I already talked to Reynaldo family na huwag kang guguluhin, tapos mangyayari to. Mariin at hindi na itago ni Van ang galit sa kanya habang si Belinda naman ay umawang ang labi. You talked to Reynaldo family. Are you saying that Danilo was telling the truth that you paid them? Hindi makapaniwalang tanong ni Belinda. Well, you really think money can fix the problem, Van? Dahil sa ginawa mo, Danilo assumed that I am the one who did something wrong. Sila na nga yung mali, binayaran mo pa. Well, the money, hindi lahat nasusolusyonan ng pera. Napapikit si Van. Money can't fix the problem 100%, but it can fix 99%. Look at you, if I didn't use my money, you would still be there, sitting. Sambit ni Van na pinagsisihan niya nang makita ang ekspresyon ng kanyang asawa pagkatapos niyang sabihin iyon. Mabilis na binuksan ni Belinda ang pinto ng kotse ni Van at agad ding lumabas. Alam ni Belinda na tinutulungan lang siya ni Van, pero sa nakikita niya, mali ang paraan nito. Belinda. Narinig ni Belinda ang tawag ni Van sa kanya, pero hindi na niya iyon pinansin. Palagi niyang nireresolba ang problema gamit ang pera kahit na hindi naman dapat iyon ang gamitin niya. Noong una, tungkol kay Kia na nagtaksil sa kanya at pananggakwan niya ng mga bagay kahit na ito na nga ang may ginawang masama sa kanya. Kasunod noon ay tungkol sa pagbibigay niya ng malaking halaga kay Mr. Juarez para hindi na siya nito guluhin at maputol na ang ugnayan ni Belinda sa pamilya. Kasunod ay ang pagbibigay niya ng pera sa mga Reynaldo para tuluyang huwag manggulo sa kasal gayong hindi naman niya dapat gawin. Palagi niyang dinadaan sa pera. Bakit ka nandito? Bakit hindi ka umuwi? Paano ang asawa mo? Tuloy-tuloy na tanong ni Leah nang pumasok si Belinda sa apartment nila habang may mask na ang mukha. Matutulog na ako, tanging sambit ni Belinda at tinungo ang kanyang kwarto.
Dahil sa tinura ni Belinda ay napakurap-kurap na lang si Leah habang nakatingin sa pinto ng kwarto ni Belinda. You didn't attend the meeting online? Tanong ni Don Sebastian, ang lolo ni Van. Imbes na sa bahay niya, sa bahay ng lolo siya pumunta. Hindi sumagot si Van at nanatiling nakatitig sa baso nito. Nasa meeting siya na ginaganap online, pero pinatay niya yun nang malaman ang nangyari sa kanyang asawa. Mr. Smith is so furious that you didn't attend. You know that it's an important meeting, right? Tanong pa ni Don Sebastian, pero hindi niya ulit pinansin ang lolo dahil sa pag-iisip sa asawa. Van even wanted to call and text Belinda, but he didn't have the courage to do that lalo na tuwing naaalala niya kung ano ang binigay na ekspresyon nito kanina. Kinabukasan, kahit hindi gaanong nakatulog si Belinda, pinilit niya pa rin ang bumangon para magayos. Gustong-gusto na niyang magtrabaho para matanggal sa isip niya ang mga bagay na pilit umuukupa sa isip niya. Talaga bang papasok ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni Leah kay Belinda dahil alam niyang nakalib ito ng halos 1 buwan. Alam mo namang mahal na mahal ko ang trabaho ko, sambit na lang ni Belinda at nagtimpla muna ng kape para mabuhay naman ang dugo niya. Mahal na mahal mo, pero kaya mong magdesisyon na mag-resign para sa Danilo na iyon. Nako, buti nga na nag-file ka muna ng leave at hindi ka agad nag-resign. Layong Danilo na iyon, talagang kumukulo ang dugo ko. Buti na lang hindi siya ang napangasawa mo. Buti, hindi natuloy ang kasal nyo. Si Leah na talaga namang iritang-irita na. Tipid lang nang umiti si Belinda at naupo sa harap ni Leah habang dala ang kapeng tinimpla niya. At tinawag ka pa niyang basura, mas mukha naman siyang basura. Akala mo naman din kung sinong gwapo. Siguro insecure iyon. Tama, insecure ang lalaking iyon kasi nakita ko sa kotse yung mukha ng asawa mo, panalong panalo. Ang gwapo, dahil parang binubudburan ng asin si Leah habang sinasabi ang mga salitang iyon ay hindi na lang maiwasang matawa si Belinda. Tumigil ka nga, para kang baliw, tanging sambit ni Belinda. Tapos mayaman din. Aba, kayang-kaya tayong aipakulong ni Danilo, pero mukhang malakas ang impluwensya ng asawa mo kasi hindi biro iyong nangyari, Natigil sa pagsasalita si Leah nang humigop siya ng kape niya, pero pagbaba ay muli ulit siyang nagsalita, but this time, she looked serious. I'm not going to ask you what really happened, why you suddenly married someone that I don't even know because I trust you at sa kakilala kita, hindi mo magagawang mangaliwa. Hindi ko lang magawang maisip kung bakit umuwi ka pa rito gayong kasama mo na kagabi ang asawa mo. I think you also need to say thank you to him kasi tinulungan niya tayo. I think he cared about you gabing-gabi na yun and he could have chosen not to come to rescue you but he did. May pag-iingat, pero seryosong sambit ni Leah. Hindi man sabihin ni Leah, pero napansin niyang may pagtatalo sila ng asawa nito. Kagabi pa lang, noong nakita niyang walang buhay ang mukha nito pag-uwi ay alam na niya. Nakilala ko siya noong nahuli ko si Danilo na may babae at alam mo naman na ang hiling ni Lola ay makasal ako kaya hindi ko pwedeng itigil ang kasal. Tapos, bigla siyang dumating at inalok na siya na lang ang pakasalan. Kahapon, umuwi ako dito kasi may pagtatalo kami. Mabait siya, pero may bagay kaming hindi kami mapagkasunduan. Pag-amin ni Belinda. Leah smiles at Belinda, mag-asawa na kayo, and this is not good for married people. I'm saying this as a friend. Ayusin nyo, hindi yung kapag nagtatalo kayo, umaalis ka. Heto ang payo ko sa iyo, kung hindi madala sa maayos na usapan ang problema nyo, isubo mo na lang. Biglang ani niya na ikinapulan ng mukha ni Belinda. Anong isubo? Gulat, pero parang alam ni Belinda ang ibig sabihin noon. Leah laughs after she sees Belinda's red face. Oo nga pala virgin ka pa, sambit ni Leah, pero nalaglag ang panga niya nang makita ang pag-iwas ng tingin ni Belinda. Bibilasan mo na nga dyan. Dami mong alam. Malalit na tayo. Si Belinda na talagang sobrang pula na ng mukha. Dahil sa sinabi ng kaibigan ay hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa kanila ni Van noong unang gabi nila. Oh, God, what's with that look? May nangyari na ba? Binigay mo na ba ang perlas ng silanganan? Tuwing nag-uusap tayo ng ganitong bagay, ang palagi mong sinasabi ay wala pa iyon sa isip mo, but now, your face says it Frivitsking all. Ano, may nangyari na? Masarap, malaki, magaling ba siya? Nakailang round kayo? Tuloy-tuloy na tanong ni Leah na akala mo naman ay maganda iyon sa pandinig.
Napatikip naman si Belinda sa tenga at tumayo, that made Leah laugh more na halos humawak na sa tiyan nito sa kakatawa. Hindi siya tinigilan ni Leah. Pagpunta niya sa sala ay agad siyang tinabihan ni Leah. Hoy! Tinatanong kita kung magaling ba ang asawa mo, tanong ni Leah pagkaupo sa tabi ni Belinda. Leah, nakasimangot na sambit ni Belinda. What? Curious lang kasi ilang taon mong iningatan ang perlas ng silanganan mo kaya oo na. Magaling siya tapos malaki rin. Ayos na, titigil ka na. Tuloy-tuloy na sabat ni Belinda para matigil na si Leah, pero imbes na tumigil ay napahiyaw pa siya at tinurok-turok ang tagiliran. Leah, tumigil ka nga. Nakabusangot na nasambit ni Belinda at muling termayo para iwan siya, pero kahit saan siya pumunta ay patuloy pa rin ito sa pagsunod at pang-aasar. Kung may gusto kang malaman, pwede kang magtanong sa akin. Marami akong alam at pwede kitang bigyan ng mapapanood mo para may alam ka. Leah, but again, tumawa lang ulit si Leah. Alam mo kasi, hindi pwedeng lalaki lang ang may alam, dapat babae rin na isukli ni Leah ang daliri sa buhok. Woy, totoo yun ah. Kaya dapat may alam ka para hindi siya may boring sa'yo. Bakit ka nandito? Hindi ba naka-file ka ng leave? Si Cindy, isa sa mga office mate ni Belinda, ang unang nakakita sa kanya sa paglabas sa elevator. The whole building is owned by the Riva Company at talaga namang hindi ito isang pipitsuging building, it has 100 floors. Ang floor kung saan nagtatrabaho si Belinda at Leah ay sa floor 65. Sabi ko sa'yo, makikichismis mga yan, bulong ni Leah kay Belinda. Tumagal ang pang-aasar ni Leah kanina, pero laking pasalamat niya nang tumigil din naman ito kalaunan. Nakakamiss magtrabaho, tanging sagot ni Belinda at agad na naglakad papunta sa cubicle niya, pero napanguso siya nang makita ang paglapit ng ilan sa kanya para magtanong gaya ni Cindy. 1 month ang leave mo tapos ilang araw lang bumalik ka na. Hindi ka ba nag-enjoy sa honeymoon niyo ng asawa mo? Tanong ni Lena, isa rin sa katrabaho nila. Huminga ng malalim si Belinda. Naisip naman niyang magtatanong ang mga ito, pero ngayong nagtatanong na sila, hindi niya alam ang isasagot. When she was about to say something, biglang nagsalita ang isa pa nilang katrabaho na prenteng nakaupo sa mismong swivel chair niya habang may hawak na pambo. If you are going to say excuses, huwag mo nang gawin. Why don't you just say that hindi natuloy ang kasal kasi nangaliwa ka bago ang kasal? Sinabi yun mismo sa akin ng kapatid mo and she told me how playgirl you are. Grabe, iba na talaga ang audacity ng mga pangit na babae. Sila pa ang nagluluko gayong wala naman silang karapatan. Sambit nito at natawa pa. Nakuha niya ang lahat ng atensyon ng mga tao sa floor na iyon dahil sa sobrang lakas ng pagkakasabi niya. Ang iba ay nagbulungan na at kung ano-ano na ang sinasabi. Hoy, Chrysel, bawiin mo yang sinabi mo. Si Leah na agad kung tinignan at inilingan. I sighed and looked at Chrysel seriously. Tinaas niya ang kamay at pinakita ang singsing. I'm already married at hindi ako nangaliwa, mariing ani ni Belinda, pero tinawanan lang ni Chrysel. Really? Then show us your marriage certificate. Ang nabanggit lang ng kapatid mong si Dina ay umatras ang papakasalan mo sa kasal kasi nangaliwa ka, and she didn't mention na talagang ikinasal ka. Kanino ka naman ikakasal gayong umatras nga ang fiancé mo? Napapikit na lang si Belinda sa narinig. Mas lalong lumakas ang bulungan ng paligid. Hindi niya akalain na sasabihin ni Dina na siya ang nangaliwa, gayong sinabi naman niya sa kanila na si Danilo ang totoong nangaliwa. Saka malinaw na si Belinda ang umatras sa kasal kaya hindi makapaniwala na sinabi pa iyon ni Dina. Kung iduda ko kaya yang mukha mo. Nagpapaniwala ka sa Dina na iyon mas masahol pa ang ugali noon. Pakitaan mo nga ito ng marriage certificate, Belinda, nang matigil na siya sa kakaputak. Si Leah at kaunti na lang ay susugurin na niya si Chrysel. What's happening here? Doon natigil ang bulungan at agad na nagbalikan sa kanilang mga cubicle. Good morning, Manager Sian. Lahat ay agad na bumati sa kaka-rating lang. Manager Sian. Siya ang manager ng department na kinabibilangan nila Belinda. Dahil sa galing sa trabaho ay nakaangat agad si Manager Sian sa ganoong posisyon kahit na bata pa siya para makuha ang ganoong posisyon. All are afraid of him because he is strict. Is there a problem here? He seriously asked at agad na nilibot ang tingin sa mga empleyado.
Natigil ang tingin ni Manager Sian kay Belinda nang magtama ang tingin nila. Why are you here? Hindi ba nakalib ka? Tanong nito. Hindi natuloy ang kasal niya, Manager Sian. Nagloko kasi bago ang kasal kaya, hindi nga siya nagloko, Chrysel. Masyado kang papansin, mabilis namang sabat ni Leah habang masamang-masama na tingin kay Chrysel. Chrysel did the same thing, sinamon din niya ng tingin si Leah. Bumantong hininga na lang si Belinda dahil naramdaman niya ang paghihintay ni Manager Sian sa sagot niya. Gusto ko po sanang i-cancel ang isang buwan na leave ko, Manager Sian. Tanging sambit na lang ni Belinda. Come to my office. That is the only thing Belinda heard from Manager Sian. Mabilis siyang sumunod dito papunta sa office niya. Nang makarating ay nanatiling nakatayo si Belinda. This is too sudden. You should call me first to inform me about this. Manager said while staring at his laptop. I really just want to work right away, Manager Sian. Tumaas ang tingin ni Manager Sian kay Belinda. Is it true that your marriage got cancelled? Is that the reason why you suddenly came back to work even after filing a isang month leave? Hindi po. Kinasal po talaga ako. Talagang gusto ko lang na magtrabaho na agad. Saka hindi ko naman gustong mahirapan si Leah mag-isa sa project para sa Riva na parehas naming pinasa. I can start working now, Manager Sian. Manager Sian sighed. Okay, you can start working now with the Riva project. Tell Leah about this and please, finish the outline of this project in 3 days para maipasa na sa taas. Hindi napigilan ang ngumiti ni Belinda sa narinig at agad na nagpasalamat, pero nang sabihin niya iyon kay Leah ay agad siya nitong binitukan. Paano ka makakauwi niyan sa bahay ng asawa mo at suyuan siya? This project is big, mawawalan ka ng oras sa asawa mo. Sana kahit next week ka na nagpa-inform kay Sir tungkol sa project. Panenermo nito. Ano yun? Uuwi ako ng maaga tapos ikaw uuwi ng late. Nakasimangot na sambit ni Belinda. Ewan ko sa'yo. Hindi pa nga kayo nagkakaayos ng asawa mo, sambit pa ni Leah. Bumaba ang tingin ni Belinda sa phone niya. May numero na siya ng asawa at nakalimang message na rin siya rito, pero ni isa ay walang nireplyan si Van. Belinda wants to talk to him and say sorry at salamat na rin dahil sa ginawa niya sa presinto. Hindi pa rin ayos kay Belinda ang mga paraan ni Van para maresolba ang problema, pero naisip ni Belinda na tama si Leah, hindi pwedeng ganito na lang sila palagi. 3 araw na halos walang pahinga si Belinda at Leah dahil sa project na iyon. Diretsyong gabi rin na talagang gabi sila umuwi. Belinda looked at Leah dahil kitang-kita na inaantok na ito. This will be the last night that they need to finish the outline. Umuwi ka na, kaunti na lang to. Ako na ang tatapos, sambit ni Belinda para makapagpahinga na rin si Leah, pero umiling ito. Sige na. Hindi rin kita masasamahan din sa pag-uwi kasi sisunduan ako ng asawa ko. Sambit na lang nito para pumayag si Leah. Kahit na ang totoo ay wala namang reply ang asawa niya sa message niya sa loob ng 3 araw. Yes, Belinda didn't see her husband for almost 3 days. Ayaw pa ni Leah, pero dahil sa narinig ay pumayag na ito. Tinapos lahat ni Belinda hanggang sa tumunog ang phone niya at kumabog ang dibdib nang makita ang pangalan ng asawa. Nasa labas ako. Van's baritone voice covered her ears. Ha? Gulat na tanong nito sa narinig. Bumaba ka na, umuwi na tayo. Halos magunahan ang kumalabog ng dibdib ni Belinda sa narinig. Ilang minuto na mula nang sumakay si Belinda, pero walang nagsalita sa kanila. Van is not smiling or anything. He is just seriously driving kaya hindi na mapigilan ni Belinda ang isiping baka galit pa ito sa kanya dahil sa nangyari. Belinda thinks that Van is mad at her dahil na rin sa walang palm nitong pag-alis sa gitna ng pag-uusap. Hindi niya alam na ganoon din ang nasa isip ni Van. Van also thinks that Belinda is still mad at him. Hindi naman kailangan na sunduin ako, hindi na mapigilan ni Belinda na sabihin yun dahil sa haba ng katahimikan. Pakiramdam tuloy ni Belinda ay napipilitan ito sa pagpunta rito para kunin siya. Saka kung galit ka, pwede naman akong mamalagi na lang ulit muna sa apartment kasama si Leah, dugtong pa ni Belinda. Because of what Van heard, he glanced at his wife. Aren't you the one who is mad here? Van asked Belinda, and that is the reason why Belinda looked at Van.
Umawang ang labi niya dahil sa tanong ng asawa. At sa tono ng pananalita nito ay sobrang banayad. I texted you, you didn't reply. 3 days straight, you didn't text back, mahinang sambit ni Belinda. Hindi man gusto ni Belinda, pero hindi niya maiwasang gawing tunog tampo. Napanguso si Belinda nang wala siyang narinig mula sa asawa. Ilang minuto ulit na natahimik ang paligid bago maisipan naman ni Van na magtanong, "Do you usually leave the company at this hour?" Van asked suddenly. Kahit hindi nagkikita ay alam ni Van kung anong oras ito umaalis sa opisina kaya hindi niya maiwasang itanong iyon sa asawa, hindi naman palagi. May hinahabol lang na trabaho para sa malaking project na gagawin. Approve na iyon kay Manager Sian, pero ipapasa pa namin ang outline sa taas at hihintayin pa ang approval. Natigilan saglit si Van sa narinig, pero nagpatuloy naman sa pagtatanong, "So you're tired?" He couldn't help but ask. Oo, sagot ni Belinda na nagpatango kay Van. She is already sitting in the front seat. Hindi maiwasang titigan ni Belinda ang asawa sa rearview mirror, hindi siya makapaniwala na sobrang gwapo ng napangasawa niya. Oo, at hindi naman siguro magtatagal ang kasal nila, pero hindi pa rin siya makapaniwala na pinakasalan siya gayong hindi naman siya tulad ng ibang babae na maayos manamit. Sobrang linastig na ng kanyang asawa sa suot na black dress shirt habang sa palso niya ay may mamahaling relo. Hindi maiwasang mahiya ni Belinda sa suot at itsura niya ngayon. Nakasuot kasi siya ng karaniwan niyang ginagamit na maluwag na blouse at maluwag na palda. Alam niya na pangit siya manamit, pero talagang mas komportable lang talaga siyang magsuot ng ganito. Ramdam naman ni Van ang ginawang pagtitig sa kanya ng asawa kaya hindi niya maiwasang ma-distract. I'm sorry about the last time, si Belinda nang maalala ang pagsigaw niya sa asawa at pag-alis niya ng walang palm. Natigilan si Van, pero hindi niya iyon pinahalata. Hindi niya akalaing mag-so sorry ang asawa niya sa nangyari noong huli nilang pagkikita. Kinagat lang ni Belinda ang labi ng iPark na ni Van ang kotse niya sa parking lot ng bahay nila. Hindi ba dapat ako ang mag-sorry? Gulat na napatingin si Belinda kay Van sa narinig. Van was already looking at Belinda. I'm sorry for everything that I did, lalo na sa deal na ginawa ko sa pamilya mo. I just really don't want what they are saying and doing to you. They are your family, yet they are doing that to you. Kitang-kita ang pag-igting ng panga ni Van habang sinasabi ang mga bagay na iyon habang si Belinda naman ay hindi maiwasang mamangha sa paglalabas ng saloobin ng asawa niya sa kanya. And your father even tried to slap you. Kung ginagawa nila iyon noon sa iyo, pues ngayong nandito ako hindi ako papayag. Hindi ka nila pwedeng pagbuhatan ng kamay, pagsalitaan ng masama dahil asawa na kita. Napapikit si Van pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi niya akalain na masasabi niya iyon, kusa na lang na lumabas sa bibig niya. At gaya ni Van, ay gulat din si Belinda. Sa nakalipas na araw na nakasama niya si Van, ay alam niyang hindi ito gaanong nagsasabi ng saloobin, pero ngayon, parang hinapload sa puso si Belinda sa narinig. Belinda suddenly thought about what Leah said that Van cares for her. Tama naman kasi si Leah na gabing-gabi na nang mapunta sila sa presinto, at pwedeng-pwedeng hindi siya puntahan ni Van, pero ginagawa niya. Biglang nanlambot si Belinda habang tinitignan si Van. Layong galit ni Belinda noon, biglang nawala. Let's go. You're tired, so natigilan si Van sa pagsasalita nang kumapit si Belinda sa braso niya at halikan ang pisngi niya. Ni hindi napansin ni Van na tinanggal na ni Belinda ang seatbelt nito. Hindi na bago kay Van ang mahalikan bigla ng babae, pero iba ang binigay na kilabot ni Belinda sa simpleng paghalik na iyon. Thank you for your concern. Nakangiting sambit ni Belinda at babalik na sana sa pagkakaupo, pero hinawakan siya ni Van sa likod at walang kahirap-hirap na binuhat para mapaupo sa kondongan niya. Napatili si Belinda sa gulat, pero natawa na lang din dahil napalakas ata iyon dahil napapikit si Van at napahawak sa tenga niya. Sorry, natatawang ani ni Belinda dahil sa pagtili niya, pero umawang ang labi nito nang mapatingin sa hita niya. Van's hands are already resting on her thigh. Wala pa man lang ginagawa at nakatingin pa lang si Belinda roon ay naramdaman na niya ang pagbilis ng paghinga niya. Napakapit na lang siya sa balikat ni Van nang makita ang paghawak nito sa butones ng blouse niya. Van removed one of Belinda's buttons at pinanood ni Belinda iyon.
I really love every time you kiss me, Van said kaya inangat ni Belinda ang tingin sa labi ni Van. Nakita niya rin ang paglunok ni Van at pagbasa nito sa sariling labi. Belinda suddenly had the courage to lift her body up para mahalikan si Van sa labi. Hindi pa rin alam ni Belinda kung paano humalik, kung may natutunan man siya, kaunti lang, pero ang kagustuhan niyang bigyan ng asawa ng halik dahil nalaman niyang gusto ng kanyang asawa ang siya ang unang humalik, ay sinubukan niya ulit na halikan ito. 1, 2, 3. Sa pagitan noon ay lumalayo siya ng kaunti at ramdam ni Belinda ang mabilis na paghinga ni Van. Hanggang sa, Belinda opened Van's lips using her tongue and tried what Van did the first time they kissed. Hindi naman napigilan ni Van ang mapaungol sa ginawa ng kanyang asawa. Oo at hindi ito gaanong marunong humulik, pero iba ang epekto ng halik nito sa kanya. Van wanted to stop because as what Belinda said, pagod ito, pero hindi niya mapigilan ang sarili gayong ramdam na rin niya ang pangangailangan ng kanyang asawa. Tuluyang nag-alab ang init kay Van sa paraan ng paghalik sa kanya ng asawa at mabilis na pinunit ang suot ng asawa nang hindi niya mahanap ang iba pang butones. Dahil sa ginawa ni Van ay hindi niya maiwasang tignan ito ng may gulat. What did you do? Gulat na tanong nito. Hindi lang 3 beses. 4 na beses siyang inangkin ni Van na parang walang kapaguran. Pagod na pagod siya nang tuluyan silang mahiga. Van immediately hugged Belinda at her back and gave a shallow kiss sa balikat ni Belinda. I'm sorry, lalo kitang pinagod, Van whispered to Belinda, but Belinda was already too tired para maintindihan ang sinabi ni Van. Nakatulog agad si Belinda habang si Van ay hindi maiwasang titigan ang asawa ng matagal. He still didn't get na nagawa siyang lokohin ng dapat papakasalanan niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Van bago hinalikan ng mabilis ang noo ng asawa. After that, he got his phone on the other side without leaving the bed. Nakaunan kasi si Belinda kaya takot itong tanggalin at magising. Hinanap agad ni Van ang numero ng kanyang lolo. He took a breath before dialing his lolo's phone number. What makes you call at this hour, Van? Muling tinitigan ni Van ang asawa bago sagutin ang lolo niya. Papayag na ako. I'm going to handle the Riva Company. Kukunin ko na ang posisyong inaalok mo, lolo. Gising na ang diwa ni Belinda, pero wala siyang lakas ng loob na imulat ang mata. Masyadong malinaw sa isip niya ang nangyari kagabi. 4 na beses siyang inangkin ng asawa at sa buong pagkakataon na iyon ay walang nagawa si Belinda kung hindi ang umungol ng umungol kaya talagang hindi niya alam kung papaano niya titignan si Van nang hindi nahihiya. Ang masaklap, ito pa ang halos nakayakap sa kanya kay Van. Aren't you going to be late to your work? Nahigit ni Belinda ang paghinga niya nang marinig ang sinabi ni Van. Hindi tuloy niya alam kung itutuloy pa ba niya ang pagpapanggap o ano. Mas lalong pinigil ni Belinda ang paghinga niya nang maramdaman niya ang paglalakbay ng kamay ni Van sa loob ng t-shirt na suot niya. Paggising niya ay nakasuot na siya ng t-shirt at ramdam niya rin na may suot na itong underwear. Or you want to stay here all day with me? Van seductively said, causing Belinda to immediately push Van away, but it made Van laugh. Nakarami ka na nga kagabi. Hindi napigilan ni Belinda ang sabihin iyon. Sinernaan niya ng tingin si Van, pero nag-iwas na lang siya nang makitang wala itong saplot pang itaas. Maligo ka, ihahatid kita sa company, Van said nang makita ang pag-iwas ng tingin ni Belinda sa kanya. Kanina pa alam ni Van na gising si Belinda, pero hinayaan niya lang. But if she remains like that, alam ni Van na mal-alate na si Belinda. Nakita ni Van kung gaano kagusto ni Belinda ang trabaho niya at base sa sinabi nito kagabi, may ipapasa silang project outline, that Van will surely approve kapag nakaupo na siya sa posisyon. Nang pumasok ang asawa niya sa banyo ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga si Van. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa na apo siya ng chairman at siya na ang magiging CEO simula ngayong araw. Belinda already saw Van's lolo in their wedding, but Belinda didn't know that it's the chairman dahil hindi pa naman nakikita ni Belinda ang chairman. Is this fine? Naalala ko kasi na wala ako ng mga damit na karaniwan kong sinusuot dito kaya wala akong choice kung hindi ito na lang ang gamitin. Tanong ni Belinda kay Van na ngayon ay kabababa lang ng phone dahil may kausap sila kanina. Van looked at her wife. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at hindi mapigil ang mapasinghap. Lumapit si Van sa asawa.
Hinawakan niya si Belinda sa bewang kaya hindi maiwasang kagatin ni Belinda ang labi. Ang pinakadesente kay Belinda na binili ni Van ay itong white dress na hanggang tuhod ang haba. "Why don't we just stay in our room today?" Bulong ni Van kay Belinda ng seryoso. "Van, ang ganda mo," Van said and put Belinda's hair strand behind her ear. "You look good in every dress and clothes you wear." Muling sambit ni Van na talaga namang nagpamula ng buong mukha ni Belinda. Van is the only one who always says that word, "ang ganda mo." Sa opisina at sa bahay kasi palagi nilang pinapuna kung paano ako manamit, na pangit ako. Pakiramdam tuloy ni Belinda ay binubula na lang siya ng asawa para hindi sumama ang pakiramdam niya. "Mal-alate na ako," tanging sambit ni Belinda. Belinda mahinang tinulak ni Belinda ang asawa kaya hindi nito natuloy ang sasabihin. "At hindi ako pwedeng umabsent dahil may project akong ipapasa sa pinakabos namin." Belinda even removed Van's hands kaya hindi mapigilan ni Van ang mapasimangot. "Fine. Kumain muna tay, wala ng oras. Saka hindi naman ako gaanong kumakain sa umaga." "Tara na," si Belinda at agad na ring hinayla si Van papunta sa pinto. Kumunot ang noo ni Van sa narinig. "What the? Hindi mo ba alam na ang pinaka-importante sa pagkain ay ang breakfast?" Hindi maiwasang matawa ni Belinda nang marinig iyon sa asawa. "Hindi ko naman ikarnamatay kung hindi ako kakain sa umaga, saka sanay na ako." "Bilasan mo, late na ako." Patuloy sa paghila si Belinda kay Van hanggang sa makarating sila sa kotse. Van wants to say something again, pero napabuntong hininga at napahilot na lang ito sa sentido ng sumansya ng tingin ng asawa. "Fine," nakasimangot na sambit na lang ni Van habang si Belinda ay hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Hindi alam ni Belinda kung bakit sobrang saya niya. Sa buong biyahe ay nakangiti si Belinda habang si Van ay nakasimangot, pero dahil sa nakikita ni Van ang napakagandang ngiti ng kanyang asawa ay napapabuntong hininga na lang siya. "Salamat sa paghatid. Mamaya kahit huwag mo na ako sunduin, kaya ko naman mag-commute." Si Belinda nang tuluyan na silang makarating sa harap ng kumpanya, pero natigilan ito nang pinasok ni Van ang kotse sa parking lot. Hindi pa nakakapagtanong si Belinda ay sumagot na si Van. "I'm going to start working here at walang magko-commute. It's my duty to make you home safe because I'm your husband." Kasabay ng pagsasabi ni Van at ang pagtigil niya ng kotse. "You're going to work here. Natanggap ka na?" Gulat na tanong ni Belinda. Hindi agad nakapagsalita si Van dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa na sila naman talaga ang may-ari ng kumpanya, but he is about to say something, nagsalita ulit si Belinda. "Eddie, bawal tayong makita na magkasama." Biglang tarantang sambit ni Belinda. "What?" Takang tanong ni Van, pero masyado nang taranta si Belinda. "Anong what? Hindi ba sinabi ko na? The rule prohibits office work romances. They shouldn't see us together. Mauna na ako. Dito ka muna at maghintay ng 5 minutes bago tuluyang pumasok." Tuloy-tuloy na sambit ni Belinda kay Van at pati ang pagtanggal sa seatbelt ay taranta ito. "Belinda, there's no need to." Van stopped when Belinda suddenly kissed him fast on the lips. Nawala tuloy siya nang sasabihin niya, "See you. Remember, 5 minutes." That is the last thing Belinda said before leaving the car. "But I'm the boss. We don't need to hide our relationship." Mahinang ani ni Van nang tuluyan niyang pinanood ang asawang taranta sa pag-alis. 3 leon ang gustong sabihin ni Van, pero dahil sa halik ng asawa ay para siyang tanggang natameme.